Sa bawat araw na lumilipas, marami tayong iniisip, kinakaharap at pinagdaraanan. May mga pagkakataong ang ating isip ay napupuno ng pag-aalala tungkol sa kinabukasan, sa mga responsibilidad, sa ating pamilya, sa trabaho, sa pag-aaral, at sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Minsan, kahit tahimik ang paligid, maingay naman ang ating kaisipan dahil sa mga tanong, pangamba, at problemang paulit-ulit nating iniisip. Ngunit nais ng Diyos na malaman natin na hindi natin kailangang dalhin mag-isa ang lahat ng ating mga alalahanin. May Diyos tayong handang makinig, umunawa, umaliw, at pagbigay ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya sa sandaling ito, bitawan muna natin ang anumang gumugulo sa ating puso at isip, at ituon natin ang ating buong pagkatao sa presensya ng Panginoon. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Filipos chapter 4 verse 7. Bago tayo manalangin, huminto muna tayo sandali at huminga ng malalim. Kalimutan muna natin ang mga bagay na nangyari ngayong araw at ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay na hindi natin kayang ayusin sa sarili nating lakas. Kung may mga bigat sa iyong puso, sabihin mo ito sa Panginoon. Kung may takot sa iyong isip, isuko mo ito sa Kanya. At kung may mga bagay kang hindi nauunawaan, magtiwala kang may plano ang Diyos kahit hindi mo pa nakikita ang kabuuan nito. Ihanda natin ang ating puso ng may pagpapakumbaba at pananampalataya, sapagkat ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Siya ay naririto, nakikinig at handang yakapin ang bawat pusong pagod at bawat isip na nangangailangan ng kapayapaan. Halina at tayo'y manalangin sa Diyos. Panginoon naming Diyos, lumalapit ako sa iyo sa oras na ito na may pusong naghahangad ng tunay na kapayapaan. Alam mo ang lahat ng bagay na gumugulo sa aking isipan. Pati na ang mga alalahaning hindi ko masabi sa ibang tao. Alam mo ang mga takot na aking itinatago, ang mga problemang paulit-ulit kong iniisip, at ang mga tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring kasagutan. Panginoon, hinihiling ko na alisin mo ang labis na pag-aalala at palitan mo ito ng matibay na pagtitiwala sa iyo. Turuan mo akong huwag matakot sa mga bagay na hindi ko kayang kontrolin, kundi matutong ipagkatiwala ang lahat sa iyong makapangyarihang mga kamay. Kapag ang aking isip ay napapagod, bigyan mo ako ng pahinga. Kapag ang aking puso ay nabibigatan, bigyan mo ako ng kalakasan. At kapag ako ay pinanghihinaan ng loob, ipaalala mo sa akin na hindi mo ako kailanman iniwan. Ama, patawarin mo ako sa mga pagkakataong hinayaan kong manaig ang takot kaysa manampalataya, at ang pag-aalala kaysa pagtitiwala sa iyong mga pangako. Tulungan mo akong baguhin ang mga paraan ng aking pag-iisip at punuin ang aking puso ng mga bagay na mabuti, dalisay, at nakalulugod sa iyo. Kapag dumating ang mga problema, bigyan mo ako ng karunungan upang malaman kung ano ang dapat kong gawin at lakas upang harapin ang bawat pagsubok. Kapag hindi ko alam ang susunod na hakbang, tulungan mo akong maghintay sa iyong tamang panahon. Kapag pakiramdam ko ay nag-iisa ako,
Ipaalala mo sa akin na kasama kita sa bawat hakbang ng aking buhay. Naway ang iyong presensya ang maging tahanan ng aking isip at ang iyong salita ang maging sandigan ng aking puso. Ipagkaloob mo sa akin ang kapayapaang hindi nakadepende sa aking kalagayan, kundi nakaugat sa aking pagtitiwala sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong patnubay sa akin. Ama kong mapagmahal na Diyos, sa sandaling ito, lumalapit ako sa iyo, hindi dahil maayos ang lahat, kundi dahil kailangan kita. Ang aking isip ay pagod. Ang aking damdamin ay mabigat. Maraming bagay ang sabay-sabay na umiikot sa aking kaisipan. May mga responsibilidad, may mga pangarap, may mga takot, may mga tanong na wala pang kasagutan. At sa gitna ng lahat ng ito, hinahanap ko ang kapayapaan. Panginoon, alam mo kung gaano kahirap kapag ang isip ay hindi tumitigil. Kapag kahit tahimik ang paligid, maingay pa rin ang loob. Kapag gusto ko nang magpahinga, ngunit ang mga iniisip ay patuloy na gumugulo. May mga pagkakataon na pinangungunahan ako ng what if. What if magkamali ako? What if hindi ako sapat? What if hindi mangyari ang aking inaasam? What if may masamang mangyari sa mga mahal ko? Ama, pagod na akong mag-isip ng mga bagay na hindi ko naman kontrolado. Kaya ngayon, isa-isa ko itong inilalapag sa iyong harapan. Ang aking takot, sa iyo ko ibinibigay. Ang aking pagdududa, sa iyo ko isinusuko. Ang aking pangamba, sa iyo ko ipinagkakatiwala. Patahimikin mo ang aking isip, Panginoon. Kung may mga negatibong kaisipan na paulit-ulit bumabalik, palitan mo ito ng iyong katotohanan. Kung may mga maling paniniwala tungkol sa aking sarili, burahin mo ito at ipaalala mo kung sino ako sa iyong mata. Hindi ako kulang, hindi ako pabigat, hindi ako nag-iisa. Ako ay iyong anak, ako ay minamahal, ako ay may layunin. Panginoon, turuan mo akong magpahinga sa katotohanang hindi ko kailangang kontrolin ang lahat. Hindi ko kailangang maunawaan ang lahat ng detalye ng aking buhay. Hindi ko kailangang mauna sa iyong plano. Ikaw ang may hawak ng bukas. Kapag ako ay nababalot ng anxiety, ipaalala mo sa akin na ang pag-aalala ay hindi solusyon. Turuan mo akong huminga ng malalim at alalahanin na ang iyong presensya ay sapat na. Sa bawat paglanghap ko ng hangin, tinatanggap ko ang iyong kapayapaan. Sa bawat pagbuga ko ng hangin, inilalabas ko ang aking alalahanin. Ama, kung ang dahilan ng aking kaguluhan ay mga nakaraan, tulungan mo akong magpatawad sa iba at sa aking sarili. Kung ang dahilan nito ay ang hinaharap, tulungan mo akong magtiwala. Ang kahapon ay tapos na. Ang bukas ay nasa iyo. Ang ngayon ay pagkakataong magpahinga sa iyong presensya. Panginoon, bantayan mo ang aking isip laban sa labis na pag-iisip. Tulungan mo akong i-filter ang aking mga iniisip. Kung ito'y totoo, kung hindi ito mabuti, kung hindi ito nakakatulong, alisin mo ito. Palitan mo ng mga kaisipang puno ng pag-asa. Palitan mo ng mga kaisipang may pananampalataya. Palitan mo ng kaisipang nagbibigay lakas. Kung ako man ay nakaramdam ng pagod sa emosyon,
yakapin mo ako ng iyong kapayapaan. Kung ako man ay nakararamdam ng lungkot, punuin mo ako ng pag-asa. Hindi ko nais mabuhay na laging may kaba. Hindi ko nais mabuhay na laging may tensyon sa dibdib. Nais kong maranasan ang kapayapaang isip, hindi dahil wala ng problema, kundi dahil ikaw ay kasama ko sa problema. Panginoon, turuan mo ako magtiwala kahit hindi malinaw ang lahat. Turuan mo akong manatiling kalmado kahit may hindi inaasahan. Turuan mo akong maging matatag kahit may hamon. Sa sandaling ito, isinusuko ko sa iyo ang aking pamilya, ingatan mo sila. Ang aking trabaho, pagpalain mo ito. Ang aking kalusugan, bantayan mo ito. Ang aking kinabukasan, ikaw ang bahala. Pinipili kong magtiwala, pinipili kong magpahinga. Pinipili kong maniwala na ang aking buhay ay nasa ligtas na kamay. Habang tinatapos ko ang panalangin ito, nararamdaman kong unti-unting humuhupa ang aking kaba. Unti-unting bumabagal ang aking paghinga. Unti-unting lumilinaw ang aking isip. Dahil ikaw ang Diyos ng kapayapaan. At ang kapayapaang nagmumula sa iyo ay hindi kayang nakawin ng anumang problema. Maraming salamat, Ama, sa iyong presensya. Maraming salamat sa iyong yakap. Maraming salamat sa kapayapaang dahan-dahang bumabalot sa aking isip ngayon. Sa pangalan ni Jesus, aking kapayapaan at kanlungan. Amen. Ama kong Diyos, narito ako sa iyong harapan. Hindi perpekto, hindi buo, kundi pagod. Pagod ang isip ko, kakaisip. Pagod ang puso ko, kakaramdam. May mga sandaling gusto ko na lang maging tahimik at tumigil ang lahat. May mga bagay na hindi ko masabi sa iba. May mga luha na hindi ko maipakita. May mga takot na kinikimkim ko na lamang. Pero ikaw, Panginoon, alam mo ang lahat. Alam mo ang mga sandaling ngumiti ako kahit mabigat ang loob ko. Alam mo ang mga pagkakataong nagsusumikap ako kahit parang gusto ko nang sumuko. Alam mo ang mga gabing hindi ako makatulog dahil sa pag-aalala. Kaya ngayon, hindi ko na ito itatago. Hindi ko na pipigilang ilalapag ko ang lahat sa iyo. Panginoon, may mga bagay akong pinangahawakan na hindi ko naman dapat akuin mag-isa. May mga responsibilidad akong pilit kong binubuhat kahit masyado nang mabigat. Tulungan mo akong tanggapin na hindi ako Diyos. Tulungan mo akong tanggapin na may limitasyon ako. Tulungan mo akong magpahinga sa iyong presensya. Kapag ang isip ko ay gumagawa ng mga negatibong senaryo, patahimikin mo ito. Kapag ang puso ko ay nanginginig sa takot, yakapin mo ako ng iyong kapayapaan. Ayaw kong mabuhay sa baka mangyari. Ayaw kong mabuhay sa paano kung. Gusto kong mabuhay sa kasama ko ang Diyos. Kung may trauma akong dala mula sa nakaraan, pagalingin mo ako. Kung may mga salitang nakasakit sa akin, burahin mo ang mga epekto nito sa aking puso. Kung may mga pagkakamali akong paulit-ulit kong iniisip, turuan mo akong patawarin ang sarili ko. Hindi ako ang aking nakaraan. Hindi ako ang aking pagkakamali. Hindi ako ang aking takot. Ako ay iyong anak. Panginoon, linisin mo ang aking isip mula sa sobrang pag-iisip. May mga pagkakataon na kahit maliit na bagay ay nagiging malaking problema sa aking isipan.
Turuan mo akong tingnan ang mga sitwasyon ng may balanse at karunungan. Kapag ako ay nakakaramdam ng anxiety, tulungan mo akong huminto sandali. Tulungan mo akong alalahanin na ang paghinga ko ngayon ay patunay na kasama kita. Tulungan mo akong ituon ang isip ko sa kasalukuyan at hindi sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Ngayong sandali, pinipili kong magpahinga. Hindi muna ako mag-aalala tungkol sa bukas. Hindi muna ako magbibilang ng problema. Hindi muna ako mag-iisip ng worst case scenario. Sa halip, uupo ako sa iyong presensya. Ama, punuin mo ang isip ko ng mabubuting bagay. Kung may puwang na iniwan ng takot, punuin mo ito ng pag-asa. Kung may puwang na iniwan ng lungkot, punuin mo ito ng kagalakan. Tulungan mo akong maging mabait sa aking sarili. Hindi ako palaging magiging malakas. Hindi ako palaging magiging perpekto. Hindi ako palaging magiging produktibo. Hindi ako palaging magiging okay at ayos lang iyon. Ikaw ang aking lakas kapag mahina ako. Ikaw ang aking kapayapaan kapag magulo ang isip ko. Ikaw ang aking pahinga kapag pagod na ako. Kung ang problema ko ay tungkol sa pamilya, hawakan mo sila. Kung tungkol sa trabaho, ikaw ang bahala. Kung tungkol sa kalusugan, ikaw ang mag-ingat. Hindi ko kayang kontrolin ang lahat, pero kaya kitang pagkatiwalaan. Habang patuloy kong inuusal ang panalangin ito, nararamdaman kong unti-unting lumalambot ang aking dibdib. Unti-unting nababawasan ang tensyon sa aking balikat. Unti-unting bumabagal ang mga iniisip. Dahil hindi ko na ito dala mag-isa. Panginoon, manatili ka sa aking isipan. Kapag bumalik ang takot mamaya, ipaalala mo sa akin ang sandaling pinili kong magtiwala. Salamat sa kapayapaan na hindi nakadepende sa sitwasyon. Salamat sa presensya, hindi nawawala. Sa pangalan ni Jesus, aking kanlungan at kapahingahan. Amen. Ama kong Diyos, sa sandaling ito, pinipili kong tumigil. Pinipili kong huminga. Pinipili kong ibaling ang aking isip sa iyo. Maraming bagay ang maaaring gumulo sa aking kaisipan, ngunit mas pinipili kong ituon ang aking puso sa iyong kapayapaan. Ngayon, inuusal ko ang mga salitang ito ng may pananampalataya. Hindi ako alipin ng aking mga iniisip. Hindi ako kontrolado ng aking takot. Hindi ako tinutukoy ng aking mga alalahanin. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay ligtas. Ako ay iniingatan. Panginoon, habang inuulit ko ang mga salitang ito, hayaan mong unti-unting bumagal ang tibok ng aking puso. Hayaan mong ang paghinga ko ay maging kalmado. Hayaan mong ang aking isip ay mapuno ng liwanag. Inilalabas ko ang kaba, tinatanggap ko ang kapayapaan. Inilalabas ko ang pagdududa, tinatanggap ko ang pagtitiwala. Inilalabas ko ang sobrang pag-iisip, tinatanggap ko ang malinaw na pag-iisip. Ama, kapag may boses sa loob ko na nagsasabing, hindi ko kaya, palitan mo ito ng kasama mo ako. Kapag may boses na nagsasabing, paano kung magkamali ka, palitan mo ito ng may plano ako para sa iyo. Hindi ako mabubuhay sa takot, hindi ako mabubuhay sa panik,
Hindi ako mabubuhay sa negatibong pag-iisip. Pinipili kong mabuhay sa kapayapaan. Ngayon, ipinapahayag ko. Ang isip ko ay kalmado. Ang puso ko ay panatag. Ang damdamin ko ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Anumang sitwasyon ang kaharap ko ngayon, hindi ito mas malaki kaysa sa iyo. Anumang problema ang bumabagabag sa akin, may solusyon ka na inihahanda. Kapag dumating ang overthinking, pipiliin kong huminto at alalahanin. Hindi ko kailangang sagutin ang lahat ngayon. Hindi ko kailangang ayusin ang lahat ngayon. Hindi ko kailangang kontrolin ang bukas. Ang kailangan ko lang ay magtiwala ngayon. Ama, turuan mo akong maging disiplinado sa aking isip. Kapag may pumasok na negatibong kaisipan, tutulungan mo akong hindi ito palaguin. Tutulungan mo akong palitan ito ng katotohanan. Ang katotohanan ito ay mahal mo ako. May plano ka para sa akin, hindi mo ako pababayaan. Uulitin ko ito hanggang maniwala ang puso ko. Uulitin ko ito hanggang manahimik ang isip ko. Uulitin ko ito hanggang maramdaman ko ang iyong kapayapaan. Panginoon, pinupuno mo ako ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Kahit may ingay sa paligid, may katahimikan sa loob ko. Kahit may hamon sa labas, may seguridad sa puso ko. Ako ay hindi nag-iisa. Ako ay hindi pinabayaan. Ako ay hindi mawawala sa iyong pag-iingat. Ngayon, tinatanggap ko ang payapang isip. Hindi ito nakadepende sa sitwasyon. Hindi ito nakadepende sa sagot ng iba. Hindi ito nakadepende sa resulta. Ito ay regalo mo sa akin. At sa regalong ito, magpapahinga ako. Sa pangalan ni Jesus, aking kapayapaan at katatagan. Amen. Ama kong mapagkalingang Diyos, sa sandaling ito, hindi ako nagmamadali. Hindi ako humihiling agad ang solusyon. Ang hinihiling ko muna ay kapayapaan. Dahil pagod na ang aking isip, pagod na ang aking emosyon, pagod na ang aking laging nag-iisip ng kung ano ang mangyayaring pagkakamali. Panginoon, may mga sandali na hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Parang may bigat sa dibdib, parang may kaba kahit wala namang malinaw na dahilan. Parang ang isip ko ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa kaya kong hawakan. Kapag dumarating ang anxiety, pakiramdam ko ay nawawala ako sa kontrol. Ngunit ngayon, pinipili kong bumalik sa iyo. Tulungan mo akong huminga ng malalim. Sa bawat paglanghap ko, tinatanggap ko ang iyong presensya. Sa bawat pagbuga ko, inilalabas ko ang takot. Ama, kung ang aking takot ay tungkol sa kinabukasan, ipaalala mo sa akin na hindi ko pa ito nangyayari. Kung ang aking takot ay tungkol sa nakaraan, ipaalala mo sa akin na tapos na iyon. Kung ang aking takot ay tungkol sa opinyon ng iba, ipaalala mo sa akin na ikaw ang pinakamahalagang tinig sa aking buhay. Hindi lahat ng iniisip ko ay totoo. Hindi lahat ng nararamdaman ko ay realidad. Hindi lahat ng kinakatakutan ko ay mangyayari. Turuan mo akong ihiwalay ang katotohanan sa takot. Panginoon, may mga pagkakataon na nagiging sobrang kritikal ako sa aking sarili. Maliit na pagkakamali ay pinapalaki ko. Isang hindi magandang karanasan ay ginagawang patunay na hindi ako sapat. Pero ngayon, tinatanggihan ko ang mga kasinungalingang iyon.
Hindi ako kabiguan, hindi ako kulang. Hindi ako mahina dahil lang nakakaramdam ako ng anxiety. Ako ay tao at sa aking kahinaan naroon ka. Kung may trauma o sugat mula sa nakaraan na patuloy na bumabalik sa aking isipan, pagalingin mo ito. Kung may mga alaala na bigla na lang nagpapabilis ng tibok ng puso ko, pahiran mo ito ng iyong kapayapaan. Ayokong mabuhay na laging nakaalerto. Ayokong mabuhay na laging handang tumatakbo. Gusto kong mabuhay ng may katahimikan sa loob. Ama, ibinibigay ko sa iyo ang mga sitwasyong hindi ko kontrolado. Ang resulta ng aking mga plano, ang desisyon ng ibang tao, ang timing ng mga pangyayari. Hindi ko kayang kontrolin ang lahat, ngunit kaya kitang pagkatiwalaan. Kapag ang isip ko ay nagsasabing, handa ka na bang mabigo? Palitan mo ito ng handa ka na bang magtiwala? Kapag ang isip ko ay nagsasabing, paano kung hindi ka sapat? Palitan mo ito ng sapat ka sa aking biyaya. Ngayon, dahan-dahan kong ipinapahayag, kalmado ang aking isip, panatag ang aking puso, ligtas ako sa presensya ng Diyos. Kung may darating pang pagsubok, haharapin ko ito ng may kapayapaan. Hindi dahil madali, kundi dahil hindi ako nag-iisa. Panginoon, turuan mo akong maging mahabagin sa aking sarili. Kung kailangan kong magpahinga, tulungan mo akong huwag makaramdam ng guilt. Kung kailangan kong huminto sandali, ipaalala mo sa akin na ang pahinga ay hindi kahinaan. Ang kapayapaan ay hindi ibig sabihin na wala ng problema. Ang kapayapaan ay nangangahulugang may tiwala ako sa gitna ng problema. At sa sandaling ito, pinipili kong magtiwala. Pinipili kong pabagalin ang aking isip. Pinipili kong patahimikin ang aking takot. Pinipili kong hayaan kang maging Diyos sa aking buhay. Habang tinatapos ko ang panalangin ito, ini-imagine ko ang iyong kamay na nakapatong sa aking ulo. Ang iyong kapayapaan ay parang ilaw na bumabalot sa aking isip. Ang aking dibdib ay gumagaan, ang aking balikat ay bumababa mula sa tensyon. Unti-unting nawawala ang kaba, unti-unting lumilinaw ang isip, unti-unting bumabalik ang pag-asa. Dahil ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Hindi kapayapaang pansamantala, kundi kapayapaang malalim, matatag, at hindi matitinag. Manatili ka sa aking isip buong araw. Kapag bumalik ang takot, ipaalala mo sa akin ang sandaling ito. Ang sandaling pinili kong magpahinga sa iyo. Salamat sa iyong yakap. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa kapayapaang hindi kayang nakawin ng anumang sitwasyon. Sa pangalan ni Jesus, aking kanlungan at kapahingahan. Amen. Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, sa pagtatapos ng araw na ito, ay buong pagpapakumbaba kaming lumalapit sa inyong banal na presensya. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat muli mo kaming iningatan, binigyan ng lakas at hindi pinabayaan sa pang-araw-araw naming buhay. Salamat sa biyayang dumating, maging sa maliit na bagay na kung minsan ay hindi namin napapansin. Salamat sa pagkain na nasa amin hapag, sa mga pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin, sa mga tagumpay sa aming natanggap, at maging sa mga kabiguan na nagturo sa amin ng mahalagang aral. Sa kabila ng lahat ng aming pinagdaraanan ngayong araw, nananatili kang tapat
at hindi mo kami kailanman pinabayaan. Ngayong kami ay nagpapahinga, nais naming iwan sa inyong mga kamay ang lahat ng aming alalahanin, takot, pagod, at mga bagay na hindi namin kayang kontrolin. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong plano at maniwala na hawak mo ang aming kinabukasan. Naway ang aming puso ay mapuno ng kapayapaan habang kami ay naghahanda para sa mahimbing na pagtulog. Panginoon, bago kami matulog, buong puso naming hinihingi ang iyong kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa mga salitang nakasakit sa iba, sa mga maling desisyong aming ginawa, sa mga pagkakataong pinili naming gawin ang aming sariling kagustuhan kaysa sundin ang iyong kalooban. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong naging mainit ang ulo, mapangusga, mayabang, makasarili, o walang sapat na presensya. Patawarin mo rin kami sa mga kabutihang maaari sana namin gawin, ngunit ipinagliban o hindi namin ginawa. Linisin mo ang aming puso mula sa anumang galit, inggit, sama ng loob, puot, at negatibong kaisipan. Tulungan mo kaming matutong magpatawad sa mga taong nakasakit sa amin at bigyan mo kami ng pusong hindi naghihiganti. Kung may taong aming nasaktan, bigyan mo kami ng tapang na humingi ng tawad at ituwid ang aming pagkakamali. Kung may mga bagay na kami ay pinagsisisihan, tulungan mo kaming gamitin ang mga ito bilang aral sa halip na manatiling bihag ng nakaraan. Naway makatulog kami ng may malinis na konsensya at pusong tunay na nakikipagkasundo sa iyo. Salamat dahil ang iyong awa palagi mo kaming binibigyan ng pagkakataon na magsimula muli. Panginoon, sa gabing ito, hinihiling namin ang iyong banal na paggabay at proteksyon sa buong magdamag. Bantayan mo ang aming mga tahanan at ang bawat taong naririto. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan, aksidente, sunog, magnanakaw, masasamang loob, at anumang panganib na maaaring dumating. Punuin mo ang aming tahanan ng iyong presensya at kapayapaan. Naway maging ligtas ang bawat silid, bawat pintuan, bawat bintana at bawat sulok ng aming tahanan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapanatagan ng puso upang hindi kami matakot. Habang natutulog, ikaw po Panginoon ang gumabay at mag-ingat sa amin. Kung may anumang bagay na gumugulo sa aming isipan, tulungan mo kaming ilagay iyon sa iyong mga kamay. Kapag dumating ang sandali ng pag-aalala, ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Ikaw ang aming kanlungan, sandigan at tagapagtanggol sa lahat ng oras. Sa ilalim ng iyong pag-iingat, nais naming ipahinga ang aming katawan, isip at kaluluwa. Panginoon, samahan mo kami mula sa anumang pagtulog hanggang sa aming paggising bukas. Ama, ipinagkakatiwala rin namin sa iyo ang aming pamilya at ang lahat ng aming minamahal. Bantayan mo ang bawat isa sa kanila saan man sila naroon. Kung sila ay malayo sa iyo, abutin mo sila ng iyong mapagkalingang kamay. Kung mayroon sa kanilang pagod, bigyan mo sila ng sapat na pahinga. Kung mayroon sa kanilang may mabigat na dinadala, aliwin mo sila at bigyan ng pag-asa. Kung mayroon sa kanilang may kinakaharap na problema, ipakita mo ang tamang solusyon at bigyan sila ng karunungan. Ingatan mo ang aming mga magulang
mga kapatid, kamag-anak, kaibigan, at lahat ng taong mahalaga sa aming buhay. Pag-isahin mo ang aming pamilya sa pagmamahalan, pag-unawaan, respeto at pagpapatawad. Huwag mong hayaang manaig ang hindi pagkakaunawan sa aming pamilya. Turuan mo kaming maging mapagmahal at mapagpasensya sa isa't isa. Naway ang aming tahanan ay maging lugar ng kapayapaan, pagkakaisa at presensya ng Diyos. Panginoon, habang nakahiga kami ngayong gabi, alisin mo ang anumang bigat na nasa aming dibdib. Alisin mo ang labis na pag-aalala tungkol sa lakas at sa bukas. Sa aming trabaho, ingatan mo kami at bigyan ng lakas sa pangangatawan. Alam mo ang bawat bagay na sa aming iniisip kahit hindi namin ito masabi sa ibang tao. Alam mo ang mga luha na aming tinatago at ang mga laban na aming hinaharap ng tahimik. Alam mo kung gaano kami kapagod at kung gaano namin iniingatan at kailangan ang iyong awa at presensya. Kaya naman, Panginoon, pahintulutan mo kaming humingi ng malalim at magpahinga sa iyong pagmamahal. Ipaalala mo sa amin na hindi namin kailangang dalhin mag-isa ang lahat ng problema. Ang mga bagay na hindi namin kayang ayusin ngayong gabi ay maaari naming ipagkatiwala sa iyo. Bigyan mo kami ng pusong marunong maghintay at isipang marunong magtiwala. Naway ang aming pagtulog ay aming panahon ng tunay na pagbabalik ng aming lakas. Ama naming Diyos, hinihiling namin ang kapayapaan sa aming isipan. Kung may mga negatibong kaisipang paulit-ulit na bumabalik, tulungan mo kaming palitan ng mga ito ng mga kaisipang puno ng pananampalataya at pag-asa. Kapag kami ay natatakot sa mga bagay na maaaring mangyari bukas, ipaalala mo na hawak mo ang bawat araw ng aming buhay. Kapag kami ay nag-aalala tungkol sa aming kinabukasan, tulungan mo kaming alalahanin na nauuna ka sa amin. Kapag kami ay nangihina, palakasin mo kami. Kapag kami ay nalilito, bigyan mo kami ng karunungan. Kapag kami ay nawawala ng pag-asa, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako. Kapag kami ay nakakaramdam ng kalungkutan, iparamdam mo na lagi kang kasama namin. Patahimikin mo ang anumang ingay sa aming isipan at punuin mo kami ng katahimikan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Naway makatulog kami ng payapa dahil alam naming nasa iyong mga kamay ang aming buhay. Sa gabing ito, Panginoon, ikaw ang aming pahinga. Panginoon, kung kami man ay nanaginip ngayong gabi, naway ang aming isip ay manatiling payapa at hindi alipin ng takot. Ingatan mo kami laban sa anumang bagay na maaaring magdulot ng matinding pangamba habang kami ay natutulog. Bigyan mo kami ng mahimbing at maayos na pahinga. Ibalik mo ang lakas na nawala sa amin dahil sa pagod ng buong araw. Ipagkaloob mo sa aming katawan ang kinakailangang pahinga at sa aming isipan ang kinakailangang katahimikan. Naway pagising namin bukas ay maramdaman namin ang panibagong lakas at sigla. Kung may anumang bigat na dala namin ngayon, tulungan mo kaming gumising na mas magaan ang puso. Kung may problema kaming hindi pa nalulutas, bigyan mo kami ng bagong pananaw at karunungan sa pagharap nito. Kung may desisyong kailangan naming gawin,
Gabayan mo kami sa tamang landas. Huwag mong hayaang ang aming mga pangamba ngayong gabi ang magdikta sa aming kinabukasan. Sa halip, hayaan mong ang aming pananampalataya ang manguna sa bawat takbang. Ama, ipinagdarasal namin ang aming kinabukasan at ang mga pangarap na inilagay mo sa aming puso. Kung ang aming mga plano ay naaayon sa iyong kalooban, buksan mo ang mga pintuang dapat naming pasukin. Kung may mga pintuang hindi para sa amin, bigyan mo kami ng lakas na tanggapin ang pagsasara ng mga ito. Kung may mga pagkakataong hindi pa dumating, turuan mo kaming maghintay ng may pagtitiis. Huwag mong hayaang madaliin ang mga bagay na kailangan namin munang paghandaan. Bigyan mo kami ng karunungan upang makilala ang tamang pagkakataon at tapang upang pumilos kapag dumating na ito. Ilayo mo kami sa mga desisyong may-aring makasira sa aming buhay at sa mga taong maaring magdala sa amin palayo sa iyo. Ibigay mo sa amin ang pusong marunong sumunod at espiritong handang tumanggap ng iyong kalooban. Naway maging gabay namin ang iyong salita sa bawat desisyon at direksyon na aming tatahakin. Anuman ang mangyari, tulungan mo kaming sabihin ng buong pananampalataya, Panginoon, ang iyong kalooban ang siyang mangyari. Panginoon, salamat sa araw na lumipas, sa gabing ipinagkaloob mo. Salamat dahil kahit maraming bagay ang hindi namin nauunawaan, nananatili kang tapat sa amin. Salamat sa bawat pagkakataong nakatuon kami matapos madapa. Salamat sa mga taong ginamit mo upang tulungan, palakasin at pasayahin kami. Salamat din sa mga pagsubok dahil sa pamamagitan ng mga ito ay mas natututo kaming umasa sa iyo. Ngayon ay isinasara namin ang araw na ito ng may pasasalamat sa aming puso. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin bukas, ngunit alam naming ikaw ay naroroon bago pa man kami makarating doon. Kaya naman, kung tiwala naming ipinapaubaya sa iyo ang aming gabi, ang aming pagtulog, ang aming pamilya, ang aming mga pangarap, at ang aming kinabukasan. Manatili ka sa aming tabi habang kami ay natutulog at samahan mo hanggang sa lumiwanag ang panibagong araw. Naway pagising namin bukas ay muli naming maramdaman ang iyong biyaya, pag-ibig at katapatan. Kapag kami ay nagising bukas, naway ang una naming laman sa aming puso ay pasalamatan at ang unang hangarin namin ay hanapin ka. Gabayan mo ang bawat takbang namin sa bagong araw na darating. Patuloy mo po kaming turuan na mamuhay ng may pananampalataya, kababaang loob, pagmamahal at kabutihan. Sa iyo namin ipinapaubaya ang lahat ng aming mga alalahanin, sapagkat ikaw ang aming kanlungan at lakas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.